Actually, parang parang naging 360 yung ikot ng mundo ko. Nagbago yung vision ko sa buhay. Andun yung essence na kahit pagod ka, at least fulfill yung feeling mo. Kasi alam mo na may natulungan ka, alam mo na may na-inspire ka na tao. Ako si Precious Hamurabon, ang farm manager ng Weir Hills Farm dito sa Burgos, Ilocos Norte. Ang nagsimula po ang Weir Hills Farm, that was pandemic time po. Since yung unang business po kasi natin po noon is nasa tourism industry, at the same time po is nagwo-work din po ako sa hotel. At alam naman po natin noong pandemic time is wala po talagang turista. So talagang back to zero po ako noon. And naisip ko po noon na meron namang kunting lote si father-in-law ko dito na as in bundok pa. Wala pang naka-establish na kahit na ano. So, napag-isipan po namin ng asawa ko na parang mag-garden lang, ganun. And passion ko din po ang pagtatanim. So, nilinisan po namin itong kunting lupa na parang hili ka po kasi itong bundok po noon. And may kunti po kaming babuyan po dito noon na yun po ang nag-start na mag-hog raise po kami ng mga baboy. And thankful po ako dahil meron po tayong mga agency na nagtap po sa atin para mag-training. Training po yun ng meat processing. And luckily po, na kahit hindi man po tayo nabigyan po noon ng kit kasi wala po ako sa slot, at least may nalaman po ako sa paano yung proseso ng paggawa ng longganisa. Doon na po nag-start talaga yung passion ko sa pagtrabaho, pagkaroon po ng ibang enterprise na hindi lang po sa souvenir shop na dati kong business, kundi nadagdagan na naman po ulit ng meat processing. Yun na po yung Jacob Food Products po ngayon. And after po yun, sunod-sunod na po yung top sa akin sa pag-training, paano yung product development, yung ibang trainings kung paano mag-negosyo, magpatakbo ng negosyo. Ganun po. Iba't ibang trainings na po yung nasalihan ko, ibang seminars. Yun naman po ang kinagagalak ko kasi andyan lagi yung local government po namin and provincial office po namin noon na nakikita po kami ng mga small time business noon. And ngayon, ginamit ko yun. Ayun na po siguro, nag-start kung paano rin siguro nagkaroon si Weir Hills Farm ngayon. Paano na-built si Weir Hills Farm. And luckily na yung mga ginawa namin nung pandemic na mga kubo, kitchen, mga CR, yun na po pala ang initial requirements para maging learning site. So, nag-take risk po ulit ako sa lakas ng loob ko na sumali or magpa-accredit as learning site is, ayun na po. Luckily naman po is na-accredit po tayo. And doon na ulit po nag-start yung bagong challenge ko at pinanindigan ko po, kakayanin ko ulit yung i-build ko na Weir Hills Farm. Ang Weir Hills Farm po is nagpa-practice po kami ng organic, at the same time yung chemical free po talaga kami, and we are integrated. And hindi po kasi namin nililimit yung skills namin and yung mga kaalaman namin na mag-focus lang sa isa. Malaki po yung impact po sa amin yung pagiging integrated kasi dati noon na babuyan lang, meat processing lang, longganisa lang yung ginagawa namin. So, mas na-maximize na namin ngayon yung skills kasi di ba, pag integrated ka, kailangan ma-maximize mo lahat yung mga, kung ano, yung mga products mo na andito. So, kami,
binibigyan po namin lahat ng value adding, yung aming mga tanim, yung aming mga alaga dito sa farm. Pag umaattend tayo sa mga kadiwa, sa mga exhibit, ganon, hindi lang isang product yung sinushow-case ko, kundi lahat na. So, naisip ko po na i-integrate. So, gusto ko kasi namin na ma-maximize na, hindi lang po yung iisa para mas marami rin tayong matulungan ng mga estudyante or ibang farmer, mga women's na kung ano yung gusto nila, kung gusto nilang pumunta rito para matuto, at least all-in-one na andun na lahat. Na hindi lang iisa yung ituturo mo sa kanya, kundi marami na. So, that's why naisipan ko po na i-integrate po yung Ver Hills Farm. Pagamo tayo nga iti ili nga Burgos ket may isang nga livelihood tayo ket ditoy panagtalon ken panagkalap. Ket itatat adda ditoy Ver Hills Farms ket adu digiti na organize nga grupo na nga kasla ag proseso kadagitoy nga produkto iti ili nga Burgos nang nangruna iti pagtatalunan. Ket adu digiti inobasyon nga inaramid digitoy nga grupo ket dakkel nga pakatulungan kadagiti tattao nga katulong da para iti panagpaadal da iti anak da tapno no makalipas damet ken kastamet nga isupay nga makatulong iti panagbiag da iti naaldaw-aldaw ket gapot kinagagit ni deti grupo especially ken ni Apo Precious nagagat nga mapan sumursurot kadagiti ko tagitaan na nun ana digiti rumbeng pay nga ma-innovate kuno kayat na nga ma-develop para iti deti grupo daw deti Ver Hills Farms. Nakapimpintas ko nakarot ket isubay ti mga lukoy kadoy actually. Hangad da kami ti mapan mga ayo no di ket isot mangi introduce kadagiti nasursuro na. Ket very eager nga mang padakkel. Halangan ta diya bukod na nga bagbagin no diket kayat na nga i-share kadigiti kakadwana. Nakita mo no kasano iti panang motivate na ti kadwana kasano ti panangarami diya anungan na nga kas leader da. Diya tinakita kang kuana. Hindi naman po mahirap yung pagiging learning site, Actually, parang parang naging 360 yung ikot ng mundo ko. Nung naging learning site ako. Nagbago yung vision ko sa buhay. Kasi pag namumuhay kasi tayo na may purpose, andun na yun. Para sa akin, parang very meaningful yung buhay ko ngayon. Kasi I live with purpose. Na noon, na isang empleyado lang, na noon ay isang housewife lang. Pero ngayon, dahil naging learning site tayo, ang dami nating nagagawa. Andyan yung nakakatulong tayo, hindi lang sa pamilya ko, kundi natutulungan ko rin yung ibang tao. Na sabi ko nga po kanina na dati ako yung nag-aas ng tulong. Pero ngayon, capable na po tayong tumulong din. Ang sarap po sa feeling. I know po na pag learning site ka, busy ka, marami kang gagawin. Pero despite po sa mga kabisihan, despite po sa mga
ating ginagawa, hindi po tayo napapagod. Kasi gusto natin yung ginagawa natin. Andun yung essence na kahit pagod ka, at least fulfill yung feeling mo. Kasi alam mo na may natulungan ka, alam mo na may na-inspire ka na tao. So, para sa akin, si Learning Site, na ang laki ng pagbabago ng buhay ko. Kasi marami tayong natuturuan na mga magsasaka at saka yung mga estudyante na hindi lang natin naturuan sa skills, kundi yung laging iniiwan ng mga estudyante sa akin dito na, "Ma'am," sabi nila sa akin, "Ma'am, yung skills na tinuro mo, madali lang po yun na gawin. Pero yung mga pangaral mo sa amin at pag-share mo ng inspiration, word of wisdom mo sa amin, yung ang hindi namin makakalimutan." Yung mga kapwa natin magsasaka na lalong-lalo na yung mga kababahihan, yung mga women's po na makasama ko sa livelihood. And natutulungan na rin po natin na dati noon is walang mga products. Ngayon, natuturuan natin, nakakaroon na silang mga enterprise. So, nakakataba sa puso na hindi lang tayo yung umaangat, kundi meron din mga ibang tao na nakikita mo na umaangat na kasi naturuan natin, nabigyan natin sila ng advice, nabigyan na natin sila ng pangaral, yung mga demos natin. Para kanyak namin ket digiti mindset ti kabataan tatakit ti pinag-ano dati agriculture nga kunada ket narigat ken awan ti kita na ngemi disimerak nakitoy Virhills Farm akas intern adu dagiti na nakita nga opportunities ken profitable gayam ti agrikultura ken iso ti nakita itoy Virhills Farm. Gaputi Virhills Farm ket nabaliwan ti pinagkita ko no pananaw ko iti agrikultura. Ti agrikultura ket hanlanggam mag mula-mula kadag taraken ti mabalin mo nga maubra no di ket adu pa iti mabalin mo nga pagkakitaan wenno maubra kas lang kuma agprocess ti longganisa, agprocess ti chili oil ken adu pa iti mabalin mo nga maubra iti agrikultura. Pag nagkaroon ng expansion si Virhills Farm, ang nilolook forward ko na is yung magkaroon ako ng training center para all-in-one andun na lahat yung pag-accommodate ko sa mga estudyante ulit, sa mga women's, dahil yung community ko na doon kaganapin yung mga trainings, doon kami mag-train ng mga iba't ibang productions like food processing, lahat, catering, housekeeping, yun, yung usual po na training center talaga. Yun po, para all-in-one na may learning site tayo, meron ding training center. So yun po yung mga hino-hope ko, yun po yung mga gusto kong gawin sa expansion ni Virhills Farm. Ang mensahe na gusto kong ipaabot sa mga kapwa ko magsasaka, sa mga kababaihan, sa mga kabataan ngayon ay i-embrace po natin yung agrikultura. Kasi bilang ako na wala pong background sa agrikultura is talagang na-embrace ko po siya ng sobra. Kasi dito po ako nag-grow. Dito ko po nahanap yung purpose ko
Dito ko po natutunan lahat yung mga hindi ko nagagawa noon. Nagagawa ko po ngayon. Hindi lang po sa pera, yung kita ko ngayon. Hindi lang sa kita, ako masaya. Masaya ako dahil nakakapag-travel tayo na hindi lang pag-travel na namasyal, kundi pag-travel na pupunta tayo sa mga lugar para magturo, para magkaroon ng mga ibang connections, nagkakaroon tayo ng mga ibang kakilala. Para sa akin, sama-sama nating i-embrace ang agrikultura at paunlarin ang sektor na ito. Ang daming challenges pero that's a part of a journey. Kasi hindi mo masasabi na maganda yung process mo kung hindi mo tatakhakin yung mga steps by steps. Mas ma-appreciate mo yung effort, yung pagod, yung sacrifices mo kung nag-start po lagi tayo sa baba. So I appreciate yung mga effort po natin noon, pandemic time na talagang back to zero, pero until now nakakabangon na, and now masasabi ko po na nakabangon na. And I'm so lucky na yung tinulungan noon, tumutulong na ngayon.